Isang araw lang pero halos tumigil ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila. Libo-libong tao ang nagtipon sa EDSA. Pero ano nga ba talaga ang dahilan? Protesta ba ito o may mas malalim pang mensahe? Alamin natin. Noong July 1, 2026, naging sentro ng atensyon ang EDSA matapos ang malaking pagtitipon ng maraming membro ng Iglesia ni Cristo o INC. Dahil sa dami ng dumalo, nagpatupad ang mga otoridad ng mahigpit na seguridad at nagkaroon ng matinding pagsisikip ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada. Ang pagtitipon ay sinasagawa bilang pagpapahayag ng kanilang paninindigan sa isyong kanilang pinapaniwalaang mahalaga. Habang may iba't ibang pananaw ang publiko tungkol dito, mahalagang tandaan na ang isang demokratikong bansa may karapatan ang bawat mamamayan na ipahayag ang kanilang opinyon sa mapayapang paraan alinsunod sa batas. Kasabay nito, maraming motorista at commuters ang naaapektuhan dahil sa matinding trapiko. Sa social media, hati ang reaksyon ng netizens. May mga sumusuporta sa karapatan ng mga nagtitipon, habang ang iba naman ay nagpahayag ng pagkabahala sa epekto nito sa pang-araw-araw na biyahe at trabaho. Patuloy namang nakabantay ang mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng naroon. Kaya ano man ang ating paniniwala o panig, mahalagang igalang ang karapatan ng bawat isa habang isinaalang-alang din ang kapakanan ng buong publiko. Sa huli, ang respeto, disiplina at mapayapang pag-uusap ang susi sa pagharap ng anumang isyu. Ikaw, ano ang pananaw mo sa ganitong malaking pagtitipon? Sa tingin mo ba ay mas malaki ang naitulong nito o mas malaki ang epekto sa publiko?